Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Resty Domingo. Kung naalala nyo, meron akong video 2 weeks ago na ang title ay The Great Commandment Part 1. Tutuloy na natin yon. Ito na yung Part 2. The Great Commandment Part 2. Last part na po ito. Magkaroon muna tayo ng review. Napag-aralan natin dun sa Part 1 na nagbigay ako ng 5 dahilan kung bakit yung The Great Commandment ay great, kung bakit dakila ang dakilang kautusan. Doon sa part 1, 3 dahilan pa lang yung ating napag-usapan. At dito sa part 2, pag-uusapan natin yung natirang 2. At hindi ko pa naibibigay hindi ko pa napakita sa PowerPoint yung 5 dahilan kung bakit dakila ang dakilang kautusan. Mamaya ay papakita ako. Maraming pong salamat sa mga kaibigan, kapatiran, mga kamag-anak na walang sawa at patuloy na sumusubaybay, nanonood, nagre-react, nagla-like, nag-heart ng aking mga video sa YouTube and also dun sa Facebook. Basahin ko uli yung Deuteronomy chapter 6 verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Ito yung The Great Commandment na pinaliwanag ko dun sa part 1. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1, sana mapanood nyo. At syempre, meron tong reference sa New Testament. At dito, yung word na might, yung last word dun sa verse na ito ay maraming meaning. Nabanggit ko, di ba? Na 2 words ang katumbas nito sa New Testament. Ito yung with all thy strength and with all thy mind. Ito na yung 5 dahilan kung bakit dakila ang dakilang kautusan. Okay, yung number 1 to 3 na pag-usapan na natin. Yung number 1, love is the fulfilling of the law, Romans 13:10. Number 2, great commandment is the way of salvation. Naka-record dun sa Luke 10 verse 25 to 27. And then number 3, love is the first fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:22. Ngayon dito sa part 2, pag-uusapan natin yung natirang 2, yung number 4 and number 5. Okay, sa number 4 ang nakasulat, assurance and security of the believers. Buksan natin sa Romans chapter 8 verse 37 to 39. Sana po i-ready natin yung ating mga Bible. Ako ay gumagamit ng King James Version, the Old English Version. Okay? Itong Romans chapter 8 ay assurance and security of the believers. Na meron akong video na ito rin yung title. Ito yung kasiguruhan ng mga anak ng Diyos na tunay na sumampalataya sa Panginoon Kristo. Na meron silang kasiguruhan ng kaligtasan, kasiguruhan ng kalangitan. Doon sa mga kaibigan natin na wala pang kasiguruhan ng kaligtasan, doon sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, or the other, as a question na ikaw ba ay kapag namatay ka, tatanggapin ng Panginoon ng kaluluwa mo sa langit? Kung hindi pa, kinakailangan mo si Kristo na iligtas ka, na kinakailangan mo na tanggapin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Napako sa krus, namatay, at muling nabuhay para sa iyo. At kinakailangan mong magsisi ng kasalanan, tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas para ikaw ay maligtas. Kapag nagawa mo na yon, para sa iyo, itong mensaheng ito at itong mga bersikulong sinasabi rito sa Romans 8 verse 35 to 39. Basahin ko, Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Verse 38. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come. Verse 39. Nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Dito ay highlight ko yung dalawang praise, yung the love of Christ and the love of God. Okay? Na yung isang tao na tunay na sumasampalataya kay Kristo, meron na siyang pag-ibig ni Kristo sa puso niya, or meron na siyang pag-ibig ng Diyos sa puso niya. Okay?
ang pag-ibig na ito o yung divine love na ito yung kakayahan natin para masunod yung the great commandment na to love God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Okay? Kung meron kang love of God, kung meron kang love of Christ, magagawa mo yung great commandment. Nabanggit dun sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Tapos dun sa verse 39, shall be able to separate us from the love of God. Okay? So, pinapakita dito na yung pag-ibig ng Diyos o yung pag-ibig ni Kristo ang pinakamatibay na tali o kadena o bakal o tension wire. Mas matibay pa siya sa lahat ng koneksyon, okay, ng mga bagay na hindi tayo pwedeng mapalayo ng kahit anong bagay sa pag-ibig ng Diyos. Okay? So, hindi maaring mawala yung kaligtasan natin dahil yung pag-ibig ng Diyos yung nag-iingat o yung umahawak o siya yung merong lakas para hindi maputol yung ating kaligtasan. Okay? Kung kaya ang kaligtasan natin ay sigurado dahil walang anumang bagay ang maaaring makaputol dito. Throughout history, na marami na mga anak ng Diyos, yung mga tunay na Kristiyano na umiibig sa Diyos, umiibig kay Kristo, na nakadanas ng persecution, ng pagdurusa, ng pag-uusig, ng pagkagutom, na pinapahirapan, tinotorture yung mga anak ng Diyos. Okay? Na hanggang sa sila ay mamatay, unti-unti pa yung kamatayan. Subalit, mamatay man sila, hindi sila mapupunta sa impyerno, sila ay mapupunta sa langit. Kasi nasa puso nila ang pag-ibig ng Diyos o yung pag-ibig ng Diyos nasa kanila. Magbibigay ako ng isang halimbawa doon sa tatlong kaibigan ni Daniel, yung si Shadrach, Meshach, and Abednego na nakarecord sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18. Sa panahong ito, alipin ang bayang Israel ng Babylonian Empire na ang hari ay si King Nebuchadnezzar. Itong si King Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng higanting rebulto na gawa sa ginto at nagkaroon siya ng batas na ang lahat ng tao ay dapat sumamba doon kapag tumunog na yung flute, yung harp, sackbut, psaltery at iba pang mga musical instrument na yun ang pinaka-signal para yung mga tao luluhod at sasamba sa golden image. At yung mga hindi susunod o hindi sumunod ay paparusahan na itatapon dun sa fiery furnace, dun sa nag-aapoy na pugon. At nung tumunog na yung music, yung mga tao nagluhura na at sumamba na dun sa higanting image, golden image. Subalit meron tatlong hindi lumuhod. Yung tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. At ito yung sinabi nila kay King Nebuchadnezzar sa verse 17 and 18. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Verse 18, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Dito sa verse 17, pinapakita yung kanilang malaking pananampalataya, great faith sa kanilang Diyos. Siyempre, proportion dun sa kanilang kilalang Diyos na makapangyarihan. So, alam nila na sila iniligtas ng dakilang makapangyarihang Diyos. Alam nila na kayang-kaya silang iligtas ng makapangyarihang Diyos. Doon sa verse 18, ang sabi, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Dito, pinapakita yung kanilang great love sa kanilang makapangyarihang Diyos. They fully obeyed the great commandment. Okay? Yung thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. And dun sa buhay ni Job, na si Job ay
experience ng napakatinding pagsubok na ibinigay ng diablo sa kanya na inalaw naman ng Diyos. Na nawala lahat, namatay lahat ng mga kamag-anak ni Job. Okay? Maliban dun sa asawa, yung mga anak niya namatay, naubos lahat ng kanyang kayamanan. At yung huling-huli, siya ay nagkasakit, nagkaroon siya ng boils, mga pigsa, simula dun sa tuktok ng ulo hanggang dun sa talampakan niya. Puro pigsa yung kanyang buong katawan. Sa tindi na nangyari kay Job, sinabi ng hindi nakapagpigil yung asawa niya at sinabi, sumpahin mo na yung Diyos para mamatay ka na. Grabe. At ito yung sinabi ni Job sa Job chapter 2 verse 10. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his lips? Dito, the same reason din kung bakit si Job, hindi nawawala yung kanyang integrity sa Diyos. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, yung great commandment, talagang he fully obeyed the great commandment. Kasi meron siyang pag-ibig ng Diyos sa puso niya. Commonly sa mga Kristiyano, sa mga mabababaw na Kristiyano, sa mga hindi matured na Kristiyano, kapag meron silang nakitang mali sa church o mali sa lifestyle ng pastor, ng leaders ng church, sabi nila, ayoko na dyan. Kasi hindi maganda yung ano yan So, hindi na sila atin ng church. Okay? Pero yung mga tunay na anak ng Diyos, hindi mo titingnan yun titingnan mo yung pag-ibig ng Diyos. Pumupunta ka ng church, umatin ka ng church para sa Diyos, hindi para doon sa tao. Ang magandang gawin natin dyan, ipag-pray natin yung pastor, di ba? Yung mga leaders natin sa church, na sila ay i-guide ng Diyos sa tamang pagtuturo o tamang pag-aalaga sa church. Balikan natin yung ating outline, yung 5 reasons why the great commandment is great. Yung love of God, Number 1, love is the fulfilling of the law. Number 2, the way of salvation. Number 3, love is the first fruit of the Holy Spirit. At yung nabanggit natin kanina, assurance and security of the believers. And lastly, number 5, love never fail. It will pass through eternity. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Buksan muna natin ito sa 1 Corinthians 13 verse 1. Ang sabi, do I speak with tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Hinighlight ko rito yung word na charity. Ang Greek word nito is agape. Agape love, divine love. Itong word na charity ay hindi pag-aari ng Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Kasi pag sinabing charity, yung matulungin, yung tumutulong sa maraming tao. Okay? Nagbibigay ng mga donations. Meron kang kasabihan na pwede kang magbigay na walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig na hindi ka nagbibigay. So kaya dahil sa dakila ang pag-ibig ng Diyos, na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Kristo. Kung nakabukas yung Bible nyo dyan, tingnan nyo yung verse 4, 5, 6, and 7. Ito yung mga characters na sinasabi rin ng pag-ibig na sabi, love suffereth long, love is kind and beat not. So marami pa, nakalagay dyan, rejoiceth not in iniquity, rejoiceth in truth, beareth all things, believeth all things. So marami pa. Yung mga characters na ito nasa katauhan o ginawa na ng Panginoon Kristo nung siya'y nagkatawang tao, namatay na pa ako sa krus. Kung aatras tayo dito sa chapter 12 ng 1 Corinthians, mapansin mo yung pinag-uusapan dito yung tungkol sa mga gifts. Itong mga gifts, ito yung mga talents, ito yung mga ministries na ginagawa ng mga members ng church. Merong nagtuturo, merong nag-interpret, merong kumakanta, may singers, merong mga instruments, kung magaling sa gitara, sa piano, ganyan. Na ang bawat member ng church ay may iba't ibang abilidad na kailangan ng church. Na yung church is the body of Christ, na merong mga function yung lahat ng mga member, pero isang katawan lang, at si Kristo yung ulo. And then dun sa last verse ng 1 Corinthians 12 sa verse 31, sabi rito,
But I covet earnestly the best gifts, and yet shew I unto you the more excellent way. So, ito na yung karugtong, yung 1 Corinthians 13. Itong nakalagay na verse dito. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity or have not love. Na dapat dun sa paglilingkod sa ministry ng church, sa mga ministries ng church, dapat may tamang motibo. At yung motibong yon ay yung pag-ibig ng Diyos. Na dapat ginagawa natin yon para sa Diyos. Kasi commonly dun sa mga bago o mga immature na Kristiyano, magaling may talent na kumanta sa choir. Sila ay sumasali sa church, sa choir, kumakanta, dahil sa gusto nila, sa hilig nila, tumutugtog ng instrument dahil sa hilig nila. Kapag gusto lang nila, kapag ayaw na nila, wala na, hindi na sila kakanta, hindi na sila tutugtog. So, wala na din yung pag-ibig ng Diyos na dapat na kapag naglingkod ka, yung tamang motibo ng pag-ibig ng Diyos. In spite na dun sa mga inconsistency ng ibang mga members o ng maraming members, na dapat yung isang Kristiyano, siya ay naging consistent kasi na-exercise niya yung forbearance, di ba? Yung sinasabi sa 1 Corinthians 13, forbearance, endurance, okay? Because he exercises the divine love or he exercises the great commandment. Okay? Doon na tayo sa last verse, doon sa verse 13, 1 Corinthians 13:13. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Yung agape love, yung divine love, yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag tayo ay namatay na, kung tayo ay anak ng Diyos, dadalhin niya tayo sa langit. Kung merong pag-ibig ng Diyos sa puso mo, dadaling ka niya sa langit. Okay? Kung talagang totoong tinaga mo si Kristo sa puso mo. O kaya, biglang nag-rapture, na biglang dumating ang Panginoon sa Kristo at kukunin niya tayo, dadalhin niya tayo sa alapaap. Okay? Ang tanong, isasama ka kaya ng Panginoon pagdating niya? Kung talagang totoong nasa puso mo siya, kukunin ka niya, dadalhin ka niya sa langit. At dito sa versikulong ito, sa 1 Corinthians 13:13, yung faith natin, hinto na. Kasi, makikita natin siya, makikita natin ang kalangitan. Direkta, kung kaya hindi na tayo exercise ang faith doon sa langit. Kasi, insight na At saka, yung kaligtasan natin, hindi na tayo umaasa pa, kundi reality na nasa kalangitan na tayo pagdating ng panahon ng ating kamatayan o sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Okay? Subalit, yung pag-ibig, still, andyan pa rin yan. Kasi yan ang gagamitin natin para sambahin natin siya doon sa langit in eternity. Kung kaya, sa number 5 na dahilan, kung bakit great ang great commandment ay because love never fail, it will pass through eternity. Nasa walang hanggan, iibigin pa rin natin siya doon sa kalangitan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.